Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Senate President Pro Tempore Ping Lacson, bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Iba pang mamumuno sa mga komite, nakatakdang ihalal mamaya. Ikalawang pagdinig ng Kamara sa maanomalyang flood control projects, nagpapatuloy. International Criminal Court, ipinagpaliban ng confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa MBC TV correspondents, negosyante patay sa pamamaril sa Bacolod. Sa MBC TV Sports, EJ Obiena naggamit ng bronze sa China Meet. At sa Showbiz Spotter, Grace Note nagpasiklab sa kanilang first ever solo concert. 6th album ilalabas na sa Nobyembre. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Positibo ang bagong halal na si Senate President Tito Soto na magsisilbing tulay ang kanyang pag-upo sa pwesto upang mapanatili ang integridad ng Senado mula sa isyu ng flood control. Pero ayon kay Soto, hindi raw siya ang pasimuno sa biglaang kudeta na siya ring nag-upo sa kanya sa pwesto. Magbabalita si Kyle Bullias. Isang magandang pagkakataon ng palitan ng liderato sa Senado para harapin ng ilang senador ang alegasyong nagdadawit sa kanila sa isyu ng mga maanomalyang flood control projects. Ito ang inihayag ni Senator Tito Soto kasunod ng pagkakaluklok sa kanya bilang bagong Senate President kahapon. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Soto na hindi magandang nababaril ang leadership ng Senado sa isyu ng korupsyong nakapaloob sa proyekto sa baha. Bagamat hindi na pinangalanan ni Soto, matatanda ang lumutang sa pag-aaral ang Philippine Center for Investigative Journalism ang pangalan ni na Senator Chis Escudero, Senator Joel Villanueva at Senator Bongo. Ayon sa kanilang pag-aaral, lumabas na konektado ang tatlong senador sa mga kontraktor na nakakuha ng proyekto sa pamahalaan. Siguro magandang pagkakataon dito para kay yung mga aligasyon laban do sa aming mga leadership, sa leadership namin, ay pwede nilang harapin. They will be able to address it na ang Senado ay hindi nagigitna. Ayan. Kasi karamihan pag nakita mo sa netizen o sa mga, di ba, mga komentaryo kahit sa inyo itong Senado natin, ganito, di ba, binabaril yung leadership, binabaril yung Senado, na ganito ang nangyayari, ganyan. So, parang feeling ng karamihan sa amin, is, teka mo na, alisin natin ang Senado sa line of fire. Di ba? At ilagay natin sa ikangay makakapagtrabahong mabuti. Samantala, dumistansya naman si Soto sa tunay na dahilan ng bigla ang pagpapalit ng liderato ng Senado. Ayon kay Soto, ang pasimuno ng resolusyon ay ang mga miyembro ng minority bloc na sina Senators Risa Hontiveros, Loren Legarda, Ping Lacson at Migs Zubiri. Pero bago pa man anya ito i-anunsyo, nakausap na nila si Escudero tungkol sa pagkalap nila ng mayorya ng boto, bagay na malugod umanong tinanggap ng dating Senator
Senate President. Para kay Soto, hindi na dapat pag-usapan pa ang rason at hayaan na lamang silang harapin ang alegasyong ibinabato sa kanila. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Higit isang buwan pa lamang nang magbukas ang 20th Congress, kasado na agad mamayang hapon ang panibagong balasahan sa Senate Committee Chairmanship. Kasunod dito ng kudita na siyang nagpatalsik kay dating Senate President Cheese Escudero at bumaliktad sa pwesto ng minority bloc. Narito ang report ni Jackie Resho. Nakatakda ng pag-usapan at pagbotohan ang mga bagong mamumuno ng mga komite sa Senado mamayang hapon kasunod ng pagbabago ng Senate President. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, sinabi ni Senate President Tito Soto na ang napag-usapan pa lang ay nais ng karamihan sa Senado maging chairman ng Blue Ribbon Committee si Senator Ping Lacson. And then, merong mga tatlong committee na pinag-uusapan as of last night. So, baka yun, mga pag-usapan namin at ibotohan namin mamaya. Pero definitely, yung Blue Ribbon, nung una nga, may consider namin at tinatanong namin kung baka si Pia Cayetano o si Kiko Pangilinan o si Risa Ontiveros. Pero si Risa mismo, siya ang gusto niya, si Senator Lacson ang mamuno Di ba? Dinepensahan naman ni Senate President Soto ang pagiging chairman ni Lacson sa Blue Ribbon Committee na walang nakasulat sa rules ng Senado na kinakailangang abogado ang mamuno sa nasabing komite. Sa mga, siguro sa hindi nakakaintindi. Pero pagka kabisado mo yung rules ng Senado at saka ang history ng Senado, ako yung 1992 pa, doon na, there is no such thing. That there's nothing in the rules that says that the Blue Ribbon chairman should be a lawyer. Okay, ito nga. Tiniyak naman ni Soto at Lacson na magpapatuloy pa rin ang investigasyon at mga pagdinig kaugnay ng maanumalyang flood control project sa Senado sa kabila ng palitan ng liderato. Dagdag pa ni Soto, hindi lamang pagdinig hinggil sa anomalya ng flood control ang isa sa publiko, kundi pati ang lahat ng deliberation kaugnay ng pambansang pondo. Blue Ribbon, tuloy yan. Hindi lang basta yung flood control. Pagdating doon sa aming mga usapan kay Senator Gatchalian, who we will be retaining as chairman of the Committee on Finance, gagawin namin open to the public ang deliberations ng budget. Lahat ng departamento, dapat yan open. Tapos pagdating sa BICAM, Ayan. open din. Nung nag-uusap kami ni Presidente nung mga over a week, almost 2 weeks ago, kita kami sa isang event doon sa libing ni Judy Rojas. Inangako ko sa kanya, live streaming, ilalagay ko yun. Inilagay ko yun Live streaming dapat, pati sa BICAM. Ayan. Whether big BICAM or small BICAM, naka-live streaming yun. Hindi natin pwedeng hayaan nangyari noong 2025. Samantala, sinabi naman ni Senator Lacson sa panayam sa 2x2 sa DZRH na napagkasundoan nila ni Senate President Soto na bibigyan pa rin ng komite ang minority ng Senado at hindi sila aapihin. Nga kami kahapon, all 15 of us, para pag-usapan yung ano bang way forward. So, ang unang pinag-usapan namin doon, siyempre, wag nating apihin yung minorya. Bigyan din natin sila ng share ng mga committees at kaya lang, siyempre, priority na mamili as a matter of tradition, priority mamili naman yung nasa majority. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resho ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wala pa sa agenda ng Senate Blue Ribbon Committee na palayain si DPWH Engineer Bryce Hernandez mula sa pagkaka-cite in contempt kahapon sa salang pagsisinungaling. Kaugnay ito ng kanyang pahayag na minsan lang di umano ito nagkakasino. Taliwas sa datos na nakalap ng komite, magbabalita si Raymond Dadpaas. Marami pang dapat ipaliwanag si Engineer Bryce Hernandez na dating District Engineer ng Bulacan, 1st Engineering District Office bago pag-usapan ang kanyang paglaya sa kulungan ng Senado. Ito ang deklarasyon ni Senador Panfilo Ping Lacson kasunod ng palitan ng liderato sa Senado at siya ang papalit bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee.
Si Hernandez ay na-cite for contempt sa hearing ng Blue Ribbon Committee kahapon dahil sa kanyang pagsisinungaling hinggil sa kanilang pagkakasino sa Okada Hotel. Hindi tanggap ng mga senador ang laging sagot nito na minsan lang siya naglaro doon. Kaya siya ay pinakontempt nila Senador Erwin Tulfo at Senador Jinggoy Estrada. Dahil sa record ng Blue Ribbon Committee, regular na nagsusugal si Hernandez sa Okada at nagpapatalo ng milyones gamit ang kanyang alias na Marvin Santos de Guzman batay sa kanyang LTO driver's license, habang ang kanyang dating boss na si Engineer Henry Alcantara ay gumamit naman ng alias na Joseph Castro Villegas. Ayon kay Senador Lacson, madadagdagan pa ang mga kalokohan ni Hernandez na kanyang ilalahad sa Part 2 ng kanyang privilege speech hinggil sa mga flood control project mamayang hapon. Patong-patong umanong kaso ang kanyang kakaharapin. Muling binanggit ng senador na sa mga natuklasan nila ng kanyang mga tawanayang Bulacan First Engineering District Office ang pinaka-notorious sa usapin ng ghost flood control projects. Pinagdudahan ang lifestyle ni Hernandez dahil kahit batang-bata pa ito ay daang milyon ang ipinatatalo sa kasino, may mga sports car at mamahaling relo na Richard Mille o RM na tinawag ni Senador JB Ejercito na relo ng magnanakaw. Mamayang hapon, formal na itatalaga si Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee at iba pang pagbabago sa chairmanship sa iba pang committee sa Senado. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ipinagpaliban ng International Criminal Court o ICC ang confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na isasagawa sana sa September 23. Kasunod ito ng hiling ng kampo ni Duterte na ipagpaliban ang pagdinig sa kadahilan ng hindi umano fit to stand trial ang dating Pangulo. Ayon sa ICC, mananatili ang postponement hanggang maresolba ang nasabing motion at oras na matapos, tsaka lamang magtatakda ng bagong petsa ng hearing. Sabi naman ng Department of Justice na tetestigo si dating PCSO Chief at dating Police Colonel Royina Garma laban kay Duterte kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity. Itong inihayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla matapos na kumpirmahin na muling lumabas ng bansa si Garma noong Linggo ng gabi patungong Malaysia para magpakita sa mga opisyal ng ICC. Naniniwala naman si Remulla na malakas ang magiging mga pahayag ni Garma laban kay Duterte dahil ito anya ang pinakamataas na ranking police officer na may nalalaman sa drug war, reward system at iba pang issue. Umarangkada na ang huling tranche ng taas singil sa toll ng Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX. Dagdag bayad na 64 centavos ang ipatutupad kada kilometro o kilometro para sa Class 1, 1 peso and 29 centavos para sa Class 2 at 1 peso and 93 centavos para sa Class 3 vehicles. Ibig sabihin mula Mabalacat, Pampanga hanggang Tarlac, madadagdagan ng 25 pesos ang Class 1, 51 pesos sa Class 2 at 75 pesos sa Class 3. Kung mula naman Mabalacat hanggang Tipo Hermosa, Bataan, madaragdagan ng 40 pesos, 80 pesos at 121 pesos. At kung buong SCTEX mula Tipo hanggang Tarlac, aabot sa 66 pesos, 131 pesos at 197 pesos ang dagdag singil. Bahagi ito ng periodic toll adjustments na dapat noong 2021 at 2023 pa ipinatupad pero hinati-hati sa loob ng 3 taon para hindi mabigla ang mga motorista. Sa mundo naman ng pole vault, matagumpay na nakabalik sa international scene si Filipino pole vaulter EJ Obiena matapos masungkit ang bronze medal sa World Athletics Continental Tour sa China. Yan ay bago muling bumuhos ang aksyon para kay Obiena sa susunod na mga linggo
dahil sasabak siya sa ilang malalaking kompetisyon. Kasama na ang atletang Ayala World Pole Vault Challenge na gaganapin sa Makati ngayong buwan. Magbabalita si Matchpoint Millie Borja. Nagbukas ng panibagong yugto si EJ Obiena matapos masungkit ang bronze medal sa World Athletics Continental Tour sa China nitong linggo. Ang kanyang unang international competition makalipas ang halos 2 buwan. Naitala ni Obiena ang 5.65 meters para sa ikatlong pwesto sa likod ni Tao Zhong ng China na nagwagi ng ginto with 5.75 meters at Cole Walsh ng USA na kumuha ng pilak. Sinimula ni Obiena ang challenge sa 5.50 meters na naklear sa ikalawang try bago malinis na naitawid ang 5.65 meters sa unang pagkakataon. Tinangka niya rin ang 5.75 meters at 5.85 meters, ngunit nabigo na ito. Ang kompetisyon ay magsisilbing simula ng abalang buwan para kay Obiena na sasabak pa sa 2 malalaking palaro, kabilang ang atletang Ayala World Pole Vault Challenge na gaganapin sa Makati ngayong buwan. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. Kahon-kahon na pera dinadala umano sa opisina ni dating DPWH official Bryce Hernandez. Sa MBC TV Global, base sa Israel, pinaulanan ng bala ng Palestinian terrorist. 6 na italang patay at 11 naman ang sugatan. At sa Showbiz Spotted, first ever solo concert ng Grace Note, certified success. 6th album ng grupo, kailan nga ba ilalabas? Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Nagpapatuloy naman ang hiwalay na pagdinig ng Kamara patungkol pa rin sa maanumalyang flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Ang pinakahuling detalye mula sa Kamara ihahatid live ni Milky Regunan. Miss Milky. Go ahead, Miss Milky. Babalikan po natin ang report ni Miss Milky Regunan live mula sa Kamara de Representantes. Ng isang kontraktor ang pagdadala ng kahon na naglalaman ng milyon-milyong pera sa isang DPWH official. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, sinabi ni Sims Construction Manager Sally Santos na dinideliver nito ang kahong-kahong pera sa opisina ni dating Bulacan 1st District Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Aabot umano sa 245 million pesos ang dinadalang pera na hinahati-hati sa iba't ibang araw. Antara po. Magkano binibigay mo, Miss Sally? Your Honor, marami po. Minsan po 245 million. In cash? Yes, Your Honor. Dinadala mo yung 245 million sa DPWH, sa opisina sa DPWH? Actually, Your Honor, putol-putol po yun. Minsan po 100. Samantala, sa pagdinig naman ngayong araw ng House Infra Committee, idinawit ni Hernandez sina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva na sangkot umano sa malawakang korupsyon sa flood control projects. Kasalukuyang naka-heightened alert ang National Capital Region Police Office o NCRPO bilang paghahanda sa ikinakasang Black Friday protest kaugnay ng flood control corruption sa bansa. Pinag-aaralan din ng pulisya ang posibleng pagtugis sa mga ralistang sumugod at nag-vandalize sa compound ng mga diskaya. Ang balitang yan sa pagtutok ni Edniel Parosa. Lunes pa lang ay naka-heightened alert na pulisya sa Metro Manila
para sa inaasahang mga dagdag na rally kontra flood control measures gaya ng kasadong Black Friday protests. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na nakahamdanan 2,550 nilang tauhan sa mga maaring pagdausan ng kilos protesta. Kabilang dito ang paligid ng Batasan, Senado, Mendiola at tanggapan ng Department of Public Works and Highways. Paliwanag ni Asilo, may 4 na kasi silang event na minomonitor mula sa open sources na maaaring gawin sa araw ng Biyernes a 12 ng Setyembre. Pero hindi pa batid ng pulisya kung alin sa mga ito ang may basbas o permit na mula sa mga lokal na pamahalaan. Ngayon po, meron po tayong 4 na activities na inaabangan. Meron po tayong sa Manila, meron din po tayo sa EDSA. So ito po yung ating mga monitor, pero yung with regards po sa kung sino sa kanila yung may mga permits na is wala pa po tayo na-confirm. Ayon kay PNP Public Information Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, NCRPO pa lamang naka-heightened alert at hindi ang buong PNP. Tiniyak ng hanay na wala itong nakikitang matinding banta sa peace and order sa kabila ng sunod-sunod na demonstrasyon at patuloy itong magpapairal ng maximum tolerance. Samantala, pinag-aaralan na rin ng pulisya ang sampahan ng hiwalay na reklamo ang mga rallyistang walang permit na lumusob sa compound ng mga diskaya sa Pasig City. Ayon kay Police Colonel Hendrix Mangaldan, hepe ng Pasig City PNP, lababag sa batas pambansa 880 ang grupong walang pahintulot na nagsagawa ng lightning rally sa labas ng Freedom Park. Bukod dito, pinagbabato ng putik at pininturahan pa ng naturang mga militante ang gate at iba pang ari-arian sa St. Gerard Compound noong nakaraang linggo. Iba pa ang reklamong inaaral ng Pasig Police sa asuntong ihahabla ng kampo ng mga diskaya dahil sa nasabing insidente. Sa bahagi ng Quezon City, sinabi ni QCPD Chief Police Colonel Randy Glenn Silvio na inihahamdan na rin ang kanilang sariling reklamo laban sa parehong grupong naging bayolente naman sa rally sa batasang pambansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa na Laser H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, balikan na natin ang Kamara de Representantes kung saan kasalukuyan nagaganap ang pagdinig ng House Infra Committee kaugnay sa investigasyon sa flood control projects. Balikan na natin si Miss Milky Rigunan. Miss Milky. Noel at Karen, magandang tanghali sa inyong dalawa. Ang mga senador na sina Senator Jingoy Estrada at Joel Villanueva ang inildawit sa usapin ng umano'y paanomalyang flood control project. Sa pagharap sa hearing ng House Infracom, sinabi ni Assistant District Engineer Bryce Hernandez, nagbaba umano si Estrada ng 355 million pesos para sa mga proyekto sa Gonoy, Kalumpit at Balolo City. Nang lumabas ang Zero Appropriations Act, sinabi ni Hernandez, mismo mga driver umano ang naghatid ng 30% na kickback na Estrada sa kausap nila. Sabi pa ni Hernandez, noong 2023 ay nagbaba naman ng 600 million pesos si Senator Joel Villanueva para sa flood control project sa Bukawi at Balagtas. 30% din umano ang kickback ng senador at inihatid pa mismo ito ng dating district engineer o ni dating district engineer Henry Alcantara sa kanyang bahay sa Bukawi. Idinadawit ni Hernandez na si Alcantara ang chief implementer na kumakausap sa mga lahat ng politikong sangkot sa mga anomalya. 3% anya ang parte ni Alcantara para sa bawat proyektong dumadaan sa kanilang opisina. Sinasabihan din ng mga kontraktor na kung nais nila ng mas marami pang mga proyekto, kailangang magdagdag kay Alcantara ng 2% na finder's fee. Si Pacifico Discaya ay dumadalo ngayon sa hearing pero ang may bahay nito na si Sara ay no-show dahil masama umano ang pakiramdam at nasa bahay lang. Sa pagtatanong ni mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, pinagpapaliwanag niya si Discaya kung bakit ito humihingi ng executive session. Sagot ni Discaya dahil umano sa takot, pero iginit naman ni de Lima na kung merong gusto itong baguhin sa kanyang affidavit na binasa sa Senado, sabi ni Discaya wala siyang babaguhin. Dito de Lima, bakit humihingi ng executive session si Discaya gayong sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee na isang open public hearing, hayagan itong idinawit ang pangalan ng aming mga kongresista sa public hearing sa panguna ni House Speaker Martin Romualdez. Nagmosyon si Representative Elvis San Fernando ng Tama Manggagawa Party List na isite for contempt itong Discaya pero hindi naman ito inaksyonan ng komite. Samantala, Karen at Fuel 77 congressmen
ang pumirma para sa full disclosure. Patunay na wala silang anumang business interest na makaapekto sa isasawang investigasyon ng House Infracom sa mga umanomalyang infrastructure projects na sa ngayon ay kinikwestiyon, partikular flood control. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Milky, pahabol na tanong lang, ibig sabihin ba yung mga nabanggit na senador na sina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva ay patatawag din sa susunod na hearing? Alam mo, Yuel, dito sa Kamara ay kinikilala nila yung interparliamentary courtesy. Iginagalang nila na yung magkahiwalay ang institusyon ng Kamara at Senado. Siguro na Senators Villanueva na at Estrada ang pagbibigay ng reaksyon kung sila ay magbibigay ng reaksyon dito sa kakadawit sa kanila dito ngayon sa Kamara. Kasi yung mga congressmen naman na itinadawit din kahapon sa open hearing ng Senate Committee on Blue Ribbon ay nagbigay naman ng kanilang mga statement at wala naman nagsabi sa kanila na handa silang marap sa investigasyon naman ng Senado. Alright, live mula sa Kamara de Representantes, maraming salamat, Ms. Milky Regunan. Last resort kung may tuturing ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang pagpapa-shutdown sa social media giant na Facebook sa Pilipinas. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, malaki ang repercussions kung mawawala ang Facebook sa kasalukuyang Filipino ecosystem. Tinutukan yan ni Rovic Manuel. Nilinaw ng Department of Information and Communications Technology o DICT na malabo pang mangyari sa ngayon ang pag-shutdown sa social media application na Facebook. Yan ay sa kabila pa rin ang pagiging top violator nito sa pagkalat pa rin ng online fraud, scamming at fake news sa app. Sa panayam ng DZRH kay DICT Secretary Henry Aguda, sinabi nitong malayo pa sa pag-shutdown na magiging desisyon nila, ngunit bukas ang kagawaran na gawin ito kung hindi pa rin tatalima ang Facebook sa kanilang napag-usapan. Isa sa mga pwede mangyari, baka mamaya i-take down yung buong URL ng Facebook. Pag nangyari yan, magkakaroon tayo ng Facebook holiday. Pero, quinalify ko yon, malayo tayo doon. Kasi nakiki-cooperate naman sila sa atin. Ayon kay Aguda, bagamat sumusunod ang Facebook ay hindi naman umano 100% ang compliance nito at hindi pa umano ito nagre-report sa kanila kung sila ba ay sumusunod. Sasabihin sa inyo ng Facebook, oo, 97%, 95%. Hindi importante sa amin yung sinunod mo yung 97%. Dapat sundin mo 100%, diba? Ito kasi ang sinasabi nila. Alam mo, Sek, nagko-comply kami proactively, 97%. Pagka proactive yan, paano namin malalaman? Diba? Hindi sila nagbibigay sa amin ng report na ito yung mga nag-comply kami, pero hindi nyo na nakikita yan. Ayun, ang labo naman nun. Dagdag pa ng kalihim, hindi biro at mahirap ang desisyon kung ipatitigil na ang Facebook sa bansa, gayong marami ang mga kababayan nating gumagamit nito. Alam mo, hindi kasi biro-biro din. Correct, kasi ang dami maapektuhan eh. Di ba? Tama. Ako, ikaw, lahat tayo gumagamit tayo halos ng Facebook para makausap yung mga kaibigan natin, kapamilya. May iba nagkakaroon ng Facebook selling na tama na may binibenta. Isa rin ang naging problema sa Facebook ngayon ay ang pag-usbong ng mga illegal na nagbebenta ng beep cards na isa ring pinamomonitor ng kalihim sa app. Sa ngayon, nilinaw ni Aguda na hindi lamang sa Facebook maaari ang shutdown kundi maging sa iba pang mga social media platform. Hinikayat rin nito ang publiko na makipagtulungan sa DICT kung may makitang illegal na aktibidad sa Facebook. Kinaklarify din natin na pag may isang social media platform, hindi lang naman Facebook, pag may social media platform na hindi na talaga sumusunod dun sa mga pinagbabawal na pagbebenta, pinagbabawal na serbisyo, tas talagang puro pasaway na lang talaga. Isa yun sa pwedeng mangyari. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Pilipinas, nananatili pa rin po tayo nasa monsoon break o ang bagyang pagkawala ng epekto ng southwest monsoon o habagat sa ating mga kalupaan. Pero umiiral pa rin po ang easterlies o ang mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko na siya naman magpapaulan lalong-lalo na sa bahagi ng Southern Luzon o Bicol Region. Asahan din ang pagulan dito sa Quezon, Marinduque, Romblon, maging dito sa Aklan, Capiz, Northern at Eastern Samar. Samantala sa nalalabing bahagi ng bansa ay asahan pong medyo maaliwalas na panahon na may banta pa rin po ng mga kaulapan at may pagulan dulot naman po ng localized thunderstorms. Manatili pong magdala ng panangga sa ulan at lagi pong mag-iingat. At may iba naman po tayo. Sa mga stargazers dyan at hindi na sila ng blood moon noong linggo ay may magandang balita po ang pag-asa. Dahil mamaya pong gabi ay ang peak na ng tinatawag na Epsilon Perseid meteor shower kung saan nagalimang bulalakaw po ang makikita kada oras na magsisimula ng alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw bukas po yan. Kaya lamang po ayon din sa pag-asa ay medyo malabo ito masilayan dahil naman po sa liwanag ng ating buwan. Manatili pong umantabay sa weather update at mga anunsyo ng pag-asa sa mga pagbabago ng ating panahon. At dito lamang po sa DZRH. Ako po si Dustin Bayag ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Napansin nyo na ba sa inyong mga fur dogs ang biglaang paggalaw, pagpitlag o pagwasiwas ng kanilang buntot habang natutulog? Yan ay dahil sila rin ay tulad nating mga tao ay nananaginip rin. Pero ano nga ba ang kalimitan nilang napapanaginipan? Alamin na this, ano nga ba ang madalas mapanaginipan ng mga aso? Tulad nating mga tao, ang ating mga alagang aso ay nananaginip rin. Dumadaan rin sila sa tinatawag na REM o Rapid Eye Movement at non-REM na isang sleep cycle. At sa isang pag-aaral, alam nyo ba na ang karaniwang napapanaginipan ng ating mga aso ay ang kanilang araw-araw na karanasan? Kabilang na nga dyan ang kanilang pagkain, paboritong laruan at maging pagtakbo. Pero ang posible daw at madalas na laman ng kanilang panaginip ay ang masasayang paglalaro kasama ang kanilang mga amo o fur parents. Fun fact din, iba-iba rin ang panaginip at brain patterns ng mga aso, depende sa kanilang breed at sa sukat. Pero ayon sa mga eksperto, isa lang ang tiyak o sigurado, tapat at totoo sa ating mga tao ang ating mga alagang aso. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Samantala sa iba pang balita, walang habas na pinagbabaril ng isang miyembro ng Palestinian terrorist group ang isang bus sa Israel kung saan 6 ang nasawi at 11 naman ang sugatan. Ang mga detalye mula o tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Israel, patay ang 6 na katao at 11 naman ang sugatan matapos paulanan ng bala ng mga hinihinalang Palestinian terrorists ang isang bus sa Jerusalem. Ayon sa Israel Foreign Ministry, inakyat pa ng 2 teroristang naturang bus at saka walang habas na namaril sa loob bago paputukan ng isang sundalo at isang sibilyan ang isa sa kanila. Habang nakuha na naman sa isang dashcam ang pagtakbo ng mga sibilyan habang nagaganap ang insidente. Bumisita naman mismo si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa pinangyarihan ng insidente at nanindigang mananagot ang mga suspect at asahan ng mas mabigat na hakbang mula sa kanilang hukbo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangi ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Rain or shine, talagang hashtag walang nakapigil sa fans ng Grace Note na dumalo sa first ever solo concert ng banda. Ang electrifying performances sa walang makapigil concert ng Grace Note, panoorin sa aking showbiz report. Yung mga new songs namin related sa walang makakapigil dahil yun yung title ng bagong album na ilalabas namin ngayong November under EMI Records. Brand new album! Yan ang ni-reveal ng OPM rock band Grace Note sa kanilang walang makakapigil concert na ginanap sa Teatrino Green Hills. Sa gabing ito, pinerform ni na Eunice, Jazz, EJ at Tatsi ang kanilang hit songs gaya ng Tigil. Collab song kay Chito Miranda na Bakit Ganyan Ka.
at When I Dream About You. Nakising along din ng crowd sa kanilang rendition ng Antuki ni Rico Blanco. At Kali Lily hit song na Magbalik. Siyempre, present din at #proud fiancé ni Eunice Jorge sa walang makakapigil concert ang TV host na si Anjo Pertiera. Sobrang nakakatuwa and I'm in awe till now kahit kakatapos lang nung concert, and I'm so proud because I've seen their hard work, hindi lang si Eunice, ngunit nung buong Grace Note, kaya sobrang proud na proud ako kay EJ, kay Pidge, kay Taz. Siyempre sa fiancé ko kay Eunice, sobrang hands down, gagalay. Habang nagpaabot naman ng pasalamat ang manager ng Grace Note at founder ng Sipstar Music na si Dorwin Hernandez sa mga sumuporta sa first ever solo concert ng banda. Sobrang saya, tsaka galing ng banda, tsaka exciting kasi yung mga bagong songs ang gaganda. Yan lang. Thank you very much sa support. Kamakailan lang inilabas ng Grace Note ang kantang Malalang Nilalang na magiging bahagi rin ng kanilang 6th album na i-release sa November 11. Para sa MBC TV Network News, ito po ang inyong showbiz angel, Angelica Cosman ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan sa aming pagbabalik sa MBC TV Sports Exclusive. Alas Pilipinas Men may panawagan para sa FIVB Men's World Championship 2025. At sa Hoy, bawal yan. Luxury cars ng pamilya Diskaya sinisilip na ng Bureau of Customs. Yan at marami pang iba dito lang sa MBC TV Network News. Mula South Korea, dumaong na sa Pilipinas ang pinakabagong maritime vessel ng Philippine Navy na BRP Diego Silang. Bahagi ito ng pinirmahang 28 billion pesos na kontrata na inaasahang magpapalakas lalo sa proteksyon ng ating mga teritoryo. Nagbabalik si Edniel Parosa. Nasa bansa na ang bagong barko ng hukbong dagat ng Pilipinas na tatawaging BRP Diego Silang. Ito ang ikalawang Malvar-class frigate na inilunsad mula South Korea sunod sa kapatid nitong BRP Miguel Malvar at bahagi ng 28 billion peso modernization contract sa Hyundai Industries noong 2021. Kabilang sa mga sumalubong sa guided missile na barkong pandigma ay ang Philippine Coast Guard vessel na BRP Gabriela Silang, kapangalan ng misis ng bayaning si Diego noong panahon ng Kastila. Nakilalang mag-asawang revolusyonaryo ang pamunuan ng pag-aaklas ng mga Ilocano laban sa mga dayuhan noon. Ayon sa Philippine Navy, simbolismo ito ng pagkakaisa ng Navy at Coast Guard para gawin ang mandatong protektahan ng teritoryo ng kapuluan. Maliban sa Gabriela Silang, nagsagawa rin ng coordinated meeting procedure sa karagatan ng Zambales, San Diego Silang kasama ang flagship Philippine Navy vessel na BRP Jose Rizal. Pero dadaan pa sa acceptance procedure at commissioning ang bagong barko bago isabak sa Philippine Fleet. Mas malalaki ang Malvar-class frigate gaya ng Diego Silang kaysa naunang Jose Rizal class. Mayroon din itong Sea-Star anti-ship missile at kapabilidad para sa anti-air at anti-submarine warfare. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, patay ang isang negosyante matapos pagbabarilin sa harap mismo ng kanyang tindahan sa Bacolod. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang isang negosyante matapos pagbabarilin